ngayong umaga ay binigyan mo kami ng isang maaliwalas na panahon, maaraw, hindi maulan, at kami may kalakasan upang dumako sa inyong tahanan. At sa umagang ito, Abba Father, kami naman ay makikinig sa iyong mga salita. Hinihiling ko po sa inyo ang inyong pagsama sa pamamahayag ng iyong mga salita, and let your word speak to our hearts, O God. Lord, alam ko, Panginoong Diyos, na ikaw ay may inilaan sa amin na mga salita mong matututunan ng bawat isa. I entrust to you each and every one of them into your mighty hand, and help me to lift up the name of your begotten Son, our Lord Jesus Christ. Thank you, Abba Father, nawa mairaos ng matiwasay ang pamamahayag ng iyong mga salita hanggang sa matapos ang iyong gawaing ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody will shout, Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. At ang theme natin for this whole month of August is full fruit of God's plan. Ayan. At last Sunday, we've tackled about the blessing of the house of God. So nakita natin ang mga pangako ng Diyos kung ating mamahalin, iibigin at uunahin ang tahanan ng Diyos. But this time, I'm going to discuss with you about trusting God. So ang topic natin is trusting the Lord for your future. Alam ko, napaka-importante ng paksa natin sapagkat halos majority sa atin ay tunay po na nakatingin tayo sa kinabukasan ng ating buhay. Lahat tayo ay doon pumufocus sa future ng bawat isa. Kaya nga nagsisikap magtrabaho, nagsisikap na umunlad ang buhay para sa kanyang kinabukasan. Ngunit ang paksa natin ay napapanahon sapagkat ito ang sagot. If you're planning for your future, you need to trust the Lord. Kaya ang topic natin is trusting the Lord for your future. At ang tekstong i-expound ko sa umagang ito is found in the book of Proverbs chapter 3, verses 4 to 5. And I hope many of you are familiar with this particular verse na ating babasahin. Sapagkat nung ako'y nakakilala sa Panginoon, more than 45 years ago, yan agad ang talatang nakabisa ko din. Aside sa book of John chapter 15, verse 7, itong talatang ito. Basahin po natin. Proverbs 3, verses 5 to 10. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Next slide. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim with new wine. Ilang sa inyo ay familiar kayo doon sa Proverbs 3 verse 5? Trust in the Lord with all your heart. Now, to understand deeply itong particular verses na ito, merong ipinapakitang napakahalagang dalawang bagay na gustong ipabatid sa iyo't sa akin about this verse na trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him,
and He will direct your path. Now, in order to trust the Lord with all your heart and do not be wise in your own eyes, may dalawang essential understanding na ipinararating o nakukuha tayo doon sa talatang iyon. Ano yung una? You must have a proper view of your own real or true condition. Kasi, gustong iparating sa iyo at sa akin, kailangan kang magtiwala sa Diyos. Ang tanong, bakit ako magtitiwala sa Panginoong Diyos? Pag naintindihan mo ang tunay mong kalagayan, maaakay kang magtiwala sa Diyos. That's why you need to have a proper or correct view about your own condition before God. You need to trust God with all your heart about your future. At huwag kang magpakatalino sa sarili mong mata. Why? Because there is something about you that is unworthy. Merong bagay sa ating buhay na hindi mapagtitiwalaan. Kaya huwag kang magtiwala sa sarili mo, ang sabi ng binasa natin. Sa halip magtiwala ka sa Diyos because there is something that is undependable sa buhay mo. Ano yung ibig sabihin nito? Merong parte sa life mo na hindi mo pwedeng pagtiwalaan. Kasi kung aasa ka sa sarili mo, mabibigo ka lang about your future. Ang sabi ng Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all else and desperately wicked. Ang puso ng tao ay napakadaya sa lahat ng bagay at talagang lubhang masama. So, dito, kapatid, itinuturo sa atin that we are undependable. We are untrustworthy. Hindi tayo mapagkakatiwalaan. Kaya kung ilalagay mo ang kamay mo sa sarili mo, o ilalagay mo ang buhay mo sa sarili mong kamay, walang kasiguruduhan ang kinabukasan mo. Dahil may taglay ka na hindi pwedeng mapagtiwalaan. Ano yon? Ang puso mo. At yan ay pinahayag ng Bible. At ano bang gawain ng puso ng tao? Our heart makes decisions for us. Ang puso natin ay gumagawa ng pagdidesisyon. And it determines the direction and quality of our entire life. Ang puso mo, kapatid, ang nagdidetermina kung saan patungo ang buhay mo. At anong uri ng buhay ang naghihintay sa iyo in the future. Ano yun? Ang iyong puso. Why? Because the heart is composed of thoughts, will, and emotion. Isip, kalooban, at damdamin, yan ang binubuo ng puso. And remember what King Solomon said, the wisest king who ever lived during his generation. He said in Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Bantayan mo ang puso mo kasi ang mga bagay na ginagawa mo ngayon ay galing dyan. Kaya kung ano ang iyong ginagawa ngayon, yun ang magdidetermina ng iyong future. What you do today will determine your future. Parang isang basketballista. Player ka sa isang PBA. Tapos hindi ka naman nagpa-practice maigi ngayon. Ni hindi ka man lang nagsisikap
para ma-improve ang laro mo. Pagdating ng future, malamang wala ka ng trabaho sa PBA. Tinanggal ka ng coach mo kasi walang improvement. Why? Because what you do today will determine your future. E na-decide ng isip mo at saka ng damdamin mo ang katamaran. O, practice. Dapat nagpa-practice ka. Katulad ng nakita ko, kapatid, sa YouTube, si Michael Jordan. Grabe pala ito, kaya pala sumikat siya sa basketball. Hindi siya kilala. Pero dahil siya ay masikap, yung ginagawa niya sa kasalukuyan, yun ang nagbigay ng magandang future sa buhay niya. Every day, nagpa-practice siya ng 500 times na shooting. Every day yun. Tapos, nag-i-spend siya ng 8 hours a day sa court para maglaro, mag-practice. At doon, kapatid, sa kanyang kapapractice, nagbigay ng magandang future sa kanya. Ano ang nagtulak sa kanya upang mag-practice? That is his heart. Sabi ng Bible, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Lahat ng ginagawa mo nanggagaling sa puso mo. At ang linaw ng Bible, ang puso ng tao'y binubuo ng pag-iisip, ng kalooban at ng damdamin. Okay? Naintindihan niyo po ako? Kaya ang sabi ni Paul Washer, isa pong kilalang Christian evangelist and author po ng maraming books and founder of Heartcry Missionary Society, he said, don't listen to your own heart. Sabi mo sa katabi mo, don't listen to your own heart. Listen to the Word of God. Amen? Wag mong pakikinggan ang iyong puso sapagkat madaya yan. Mandaraya ang puso, niluluko ka niyan. Hindi yung nadarama mo ngayon, totoo. Bukas, bago na naman ang pakiramdam niyan. Intindihan niyo po ako? Mandaraya ang puso, sabi ng Bible. Hindi tao ang nagpapahayag niyan, kundi ang Diyos. The heart is deceitful above all things. That's why, kung ilalagay mo ang iyong kapalaran sa iyong sariling kamay, walang mapapala ang buhay mo. Kaya ang sabi ng Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Huwag kang magtitiwala sa sarili mong dunong, karunungan o kakayahan. Why? Because there is something in you that is undependable. Because there is something in you that is unworthy. Amen? Untrustworthy. Kaya, kailangan magtiwala sa Diyos. At ang ikalawa na tinuturo ng Proverbs chapter 3, verse 5, that you need to trust God with all your heart about your future and be not wise in your own eyes because your mind is limited or finite. Ang ating pag-iisip ay limitado lang at hindi ito napakalawak. Amen? Ang sabi ng Isaiah 55 verse 8 to 9, God said, for my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya, ang isip ng tao ay limitado. Kaya ang sabi ng Bible, do not lean on your own understanding. Huwag mong isipin, napakahusay mong magplano. Napakagaling mong mag-strategize. Kaya,
iniisip mo sa pamagitan ng pagtitiwala mo sa sarili mong kakayahan, magiging maganda ang kinabukasan mo. No, hindi po totoo yun, kapatid. Ano po ang sabi ni Apostle Paul? The wisdom of men is worthless, useless, and nothing in comparison to the wisdom of God. Ang katalinuhan ng tao ay walang saysay. Yan ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 20, what happened to those wise people? What happened to those experts in scriptures? What happened to the ones who think they have all the answers? Didn't God show that wisdom of this world is foolish? So dito, kapatid, ipinapayag sa atin na maging ang karunungan ng tao ay hindi maaasahan. Hindi natin po pwedeng asahan ang karunungan, sarili nating karunungan, ang magdadala sa atin sa magandang kinabukasan. Kaya itinuturo ng Bible that we need to depend on God alone. We need to trust God with all our heart. At ang second essential understanding that is implied in this particular verse, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding, is you must have a proper view of the true nature of God. Kailangan, kapatid, hindi mo magagawang magtiwala sa Diyos kung hindi mo kilala ang Diyos na iyong pinagdilingkuran. Kailangan meron kang tamang pananaw kung sino ang Diyos, kung ano ang katangian ng Diyos. Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? O nagtitiwala ka sa sarili mong lakas? Kaya yung Proverbs chapter 3, two essential understanding that are implied in that particular verses na ating binasa. One, you must have a proper view of your true condition. Ano ba ang kalagayan mo sa buhay? Ano ba ang status mo sa harapan ng Diyos? You are undependable. You are untrustworthy. Why? Because our heart is deceitful and our mind is limited. And second, essential understanding that is implied in that particular verse is you must have a proper view of the true nature of God. Ang sabi diyan, in order to trust God with all your heart, especially with regards to your future, you must know who God is and what is His attributes. Kailangan kilala mo ang Diyos. At ano ang kanyang mga katangian, doon ka lamang magtitiwala sa Diyos para maging matagumpay at maganda ang kinabukasan ng iyong buhay. Why? Bakit kinakailangang magtiwala sa Diyos at hindi sa sarili nating kakayahan? Because there is something in God that is dependable and trustworthy. That we can entrust our future with Him. Amen? Huwag mong isipin na yung taong yan, boyfriend mo, girlfriend mo, magdadala sa iyo sa magandang kinabukasan. No. Do not depend on him or on her. Ang magdadala sa iyo sa magandang kinabukasan ay ang pagtitiwala mo sa Diyos. Why? Sapagkat merong katangian ng Diyos na pwede mo talagang asahan na maghahatid sa iyo sa magandang kinabukasan. Why? Number one, kapatid, kung bakit sinasabi ko ito, na merong kakayanan ng Diyos na dapat nating pagtiwalaan.
na magbibigay ng magandang kinabukasan sa buhay mo. Because God is sovereign. Ang Diyos ay makapangyarihan. He is in control of all things. Naniniwala ka ba? That God is sovereign. Pag sinabing sovereign, meaning God is in control of all things. Isaiah 46 verses 9 to 11. This is what God proclaimed. I alone am God. There is no other gods. No one is like me, says the Lord. Think about what happened many years ago. From the very beginning, I told what would happen long before it took place. I kept my word and brought someone from a distant land to do what I wanted. He attacked from the east like a hawk, swooping down. Now I will keep my promise and do what I planned. Tingnan ninyo, kapatid. Ang Diyos, kaya niyang malaman, kapatid, ang bagay na sa simula pa lang at hindi pa nangyayari, alam niya na. At kontrolado niya ang lahat ng bagay. Sabi rito, from the very beginning, I told what would happen long before it took place. He holds the time and space. Hawak niya ang simula at ang katapusan. Diyos yan. Kaya niya. At ang sabi ng Diyos, now I will keep my promise and do what I planned. Walang imposible sa Diyos. Kaya kailangan mo sa Kanya magtiwala ng buong puso. Ano ang sabi ng Proverbs 19 verse 21? We may make a lot of plans. Totoo yan. Ang dami nating pagpaplanong ginagawa. But the Lord will do what He has decided. Ang daming pagpaplanong ginagawa ang tao. 5 years from now, ganito, mga strategy gagawin ng tao para magkaroon siya ng magandang future. Pero ang sabi, ang nagaganap pa rin ay ang kalooban ng Diyos. Kaya bakit hindi ka magtiwala doon sa gusto niya? At ang sabi ng Isaiah 14:27, bakit kinakailangan magtiwala ka sa plano ng Diyos? Kaya magtiwala ka sa Kanya. Kunin mo ang Kanyang plano. Why? Ang sabi ng Diyos, I, the Lord, all-powerful, have made these plans, and no one can stop me now. Walang sino man ang pwedeng makahinto sa plano ng Diyos. Kaya kung ang gusto mo magkaroon ng bright future, magtiwala ka sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong buhay. Lord, tinatanggap ko anuman ang plano mo para sa akin. At ako'y lubos na nagtitiwala sa iyo sapagkat walang makakapaghadlang sa plano mo. Yung plano ng tao, pwedeng himahadlangan yan. Pero ang plano ng Diyos, no one can stop. Kaya sa Diyos ka magtiwala. Amen? Mag-trust ka ng buong puso sa Panginoon. At huwag kang magtiwala sa sarili mong kakayanan. Amen po ba? Magplano ka man, but the Lord will do what He has decided. Saan ka pa? Doon na ako sa gusto ng Diyos sa buhay ko. Amen? Kaya ang sabi, we may make a lot of plans, but we always failed. Because the Lord will do what He has decided. Amen po ba? Ilang sa atin dito, marami tayong plano na bago ang plano mo. Dati noon, ang plano mo lang ay magturo lamang dito sa Pilipinas. Biglang nagkaroon ng shift ng iyong plano. Hindi mo plano, plano ng Diyos, nakarating ka sa ibang bansa. Di ba? Nabago ang plano. Dati noon, ang plano mo, tatandang dalaga ka, magkukumbento ka na lang, biglang nakatagpo mo si Mister, nabago ang plano mo. Na hindi mo naman pinaplano.
pinagkatiwala mo sa Diyos ang buhay mo. Naintindihan niyo po ba? Kasi pag pinagkatiwala mo sa Diyos ang future mo, siya ang bahala sa iyo. Ipipihit ka niya kung saan niya gusto. Basta sumusunod ka lang sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Amen. At bakit kinakailangan tayong magtiwala sa Panginoong Diyos ng buong puso? Number 2, because God is good. Dahil ang Diyos ay mabuti. Sa 1 John chapter 1, verse 5, yung CSB, ibig sabihin Christian Standard Bible po yung pinagkuhanan ko. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light, and there is absolutely no darkness in Him. Anong ibig sabihin dito? God is good, and there is no evil in God. Ang Diyos ay mabuti, kaya walang masama sa Diyos. At dapat kang magtiwala. Ipagkatiwala mo ang kinabukasan mo sa harapan ng Diyos, sapagkat hindi magpaplano ang Diyos ng masama sa iyo. Kung ikaw ang may hawak, ang sabi ng Bible, walang mabuti. Walang mabuting tao. Wala kahit isa. Kaya tiyak mapapahama ka. Sa tingin ng tao, maganda, mabuti, pero yung pala, ikapapahamak mo lang. Pero ang Diyos, pag pinahawak mo ang iyong kinabukasan sa kamay ng Diyos, alam mong walang masamang mangyayari sa buhay mo because God is good. God is good. Di ba may awitin yung God is good? All the time. Ano sinod doon, sis? God is good. Sige ba? Sige. All the time. God is good. God the time. Amen? All the time? God is good? Yes. O ibig sabihin, walang masama sa Diyos. Kaya wag niyong iisipin pag may dumating na hindi maganda sa buhay niyo, sa Diyos galing yun. Hindi. Hindi nagbibigay ang Diyos ng disaster o kasamaan sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ano ang sabi ng Jeremiah 29:11? Ito pangako niya sa mga Israelites. Ngunit, ipinapakita sa talatang ito ang isa sa mga napakagandang katangian ng Diyos. Ano yon? God is good and there is no evil in Him. Ang sabi ng Diyos, for I know the plans I have for you. This is the Lord's declaration. Plans for your well-being, not for disaster, to give you a future and a hope. Napakagandang talata sa Bible mula sa Christian Standard Bible Translation. Oh. Kaya napakaganda na ikaw ay magtiwala lamang sa Diyos. Ang buhay mo, isurrender mo sa Diyos at sabihin mo, Lord, mula ngayon, ayoko nang mag-drive ako ng buhay ko. Mula ngayon, Lord, ibibigay ko sa iyo ang manibela at pagiging driver ng buhay ko. Sabi ng Bible, trust the Lord with all your heart. Kasi pwede nagtitiwala ka pero hindi buong puso. Kaya nilinaw, may karugtong with all your heart. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. At huwag kang magmong pangahawakan ang sarili mong katalinuhan, ang sarili mong galing. Lean not sa English, unto your own understanding. In all your ways, lahat ng gagawin mo, lagi mo siyang kilalanin. At itutuwid niya ang iyong landas. Yes, kapatid. There is something about God that is dependable and trustworthy. That you can entrust your future with Him. Not only God is good, but because God is not a liar. Ang ikatlong attribute o nature o katangian ng Diyos, hindi siya sinungaling.
Binasa natin kanina sa Jeremiah 17:9, ang puso ay sinungaling. The heart is deceitful, mandaraya. Pero ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Numbers 23 verse 19. Tingnan ninyo ang comparison ng tao sa Diyos. Sabi, ang Diyos daw ay hindi tao. God is not a man that He might lie. Bakit kinumpara ang tao? Kinumpara ang Diyos sa tao na ang Diyos daw ay hindi tao na magsisinungaling. Dahil ang tao, nature na sa kanya ang maging sinungaling. Bakit nagiging nature sa tao ang pagiging sinungaling? Dahil ang puso na meron siya ay sinungaling. Yan ang sabi ng Bible. God is not a man that He might lie, or a son of man that He might change His mind. Hindi raw pabago-bago ng isipan ang Diyos. Does He speak and not act, or promise and not fulfill? Pag siya ba ay nangako, hindi ba niya tutuparin? So, ibig sabihin, ang tao pag nangako, 99.99% hindi mangyayari yun. Hindi tumutupad sa pangako. Di ba? Kasi kung ang tao ay tumutupad sa pangako, sana walang diborsyo at walang separation sa marriage. Ang taas ng rate ng paghihiwalay sa Pilipinas, di lang sa ibang bansa. Maging sa Pilipinas, ang dami naghihiwalay na mag-asawa. Pero alam natin, saksi tayo. Pag sila ikinasal, meron silang tinatawag na marriage vow. Di ba? Pangako ng pagmamahalang, ikaw lamang at wala ng iba. Pero nang mukhang naging bulldozer ang katawan na misis, humanap na ng iba. Hindi ba? Kasi if man ay hindi sinungaling, wala sanang naghihiwalay na mag-asawa. Ang daming kaso ngayon ng hiwalayan. Kaso ng infidelity, ng hindi katapatan sa kanilang partner. Ang dami po niyan. Oh. At kayo siguro, kayo naman sa ibang pamamaraan ng pagsisinungaling ng tao, ay isa kayo sa naging biktima ng kasinungalingan ng kaibigan mo, ng kumare mo, ng kumpare mo, ng ka-churchmate mo. Umutang sa'yo, babayaran daw sa ganito sa Makalawa. At ang dami ng Makalawa ang dumating. Walang nangyayaring bayaran. O di kasi nungalingan po yun. Hindi ba? Amen? Pinangakoan mo sa birthday ko, magpapa-ice cream ako. Ilang birthday na ang dumating. Hanggang ngayon, di dumarating yung ice cream. Di ba? Ako, nakatagap ako ng ganyang pangako. Pagtapos ko mag-preach, binati ko, sis, happy birthday. Okay, pastor, pag dumating ang birthday ko, papa-ice cream ko. Maasahan ko yun. Hanggang sa hindi na dumalo yung tao sa church, hindi natupad yung ice cream. Sabi ko, birthday mo ngayon. Wala, nakalimutan na yung pangako niyang ice cream sa akin. Simple. Parang hindi importante. Pero mahalaga, ang pangako dapat tinutupad. At nangangahulugan lamang na ang tao sinungaling. At ang Bible mismo nagsasabi, salamat sa Diyos, ang Diyos natin ay hindi katulad ng katabi natin. Amen? Amen? Sapagkat, ang sabi maliwanag, we can depend only on God for our future because He does not lie. What God promised, He fulfills. Anuman ang pinangako ng Diyos, tinutupad niya. Kaya makakaasa ka talaga sa Diyos. You can only depend on Him. Kaya ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos. At saan mo mababasa ang mga pangako ng Diyos? Sa Bible. Magbasa ka ng Bible at pag kita mo doon ang mga pangako ng Diyos, yes, mula ngayon, magtitiwala na ako sa Panginoong Diyos. Buong puso kong ibinibigay ang buhay ko sa Kanya. Amen po ba? Lahat,
Kung ikaw ay may balak mag-asawa, pinagkakatiwala mo sa Diyos ang iyong pag-aasawa. Lord, bahala ka na, ikaw ang manguna sa amin. At gawin yung sentro ng inyong pagmamahalan ang Diyos. At tiyak na magiging maganda ang kinabukasan ng inyong pagsasama. Amen? If you will make God the center of your relationship. At ika-apat na katangian ng Diyos. Bakit dapat tayong magtiwala sa Kanya? Because God is all-knowing. He knows the past, He knows the present, and He knows the future. 1 John chapter 3, verse 20 says, whenever our hearts condemn us, for God is greater than our hearts, and He knows all things. O kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa umpisa hanggang sa wakas, dapat lang na pagtiwalaan mo ang Diyos para ukol sa iyong kinabukasan. Kasi, kung alam niya yung future mo, alam niya eh. Kaya kung ipagkakatiwala mo dan sa katabi mo, sa kaibigan mo, sa anak mo, sa asawa mo, ang future mo, ay nalalaman ba niyan ang magiging kinabukasan mo? Alam ba niya yung iyong mga, ano ang magiging consequence ng decision na gagawin mo? Alam ba niya kung ano mangyayari sa hinaharap? Hindi niya alam. Paano niya ito aayusin? Ang Diyos, alam niya na hindi maganda mangyayari sa iyo, aayusin niya na yun bago pa lang dumating. Kasi kita niya na yung magaganap sa hinaharap Kaya dapat ka lang magtiwala talaga sa Kanya. Amen. And God knows our weaknesses. He knows our limitation. At alam din niya mga sikreto natin. He knows our secrets. And He knows our problems. He knows the consequences of our wrong decision or wrong choice. And most of all, He knows our destiny. He knows our future. Kaya ang sabi ng awit, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Ano sunod doon? All fear is gone. Because I know He holds my future. And I'm living just because He lives. Ano yung sabi sa isang statement doon? He holds my future. Totoo ba? Kaya dapat mong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat-lahat. Kaya pag mag-pray ka, Lord, you know my destiny. And I do believe you hold my future. Sa inyo lang ako, Panginoon. Susunod ako sa kagustuhan mo sa buhay ko. And because God knows your future, God knows what's the best for you and me. Alam ng Diyos ang pinaka-mabuti para sa iyo at para sa akin. Next slide natin, sis. He knows the best for you and me. Amen po ba, kapatid? Kaya importante po na iyan ay maintindihan natin. Trust in the Lord with all your heart. Why? Because God knows the best for you. Pwedeng ikaw, ang tingin mo sa sarili mo, itong plano kong ito best ito Sabi ko sa iyo, ang mind ng tao ay finite. Limited lang yan. Pero ang mind ng Diyos is infinite. Alam niya ang pwedeng mangyari at maganap sa iyo sa kinabukasan. At tinignan niya na yung best sa iyo, worst pala pagdating sa future result. Kaya gusto ng Diyos,
sa Kanya ka magtiwala ng buong puso. Sapagkat alam niya ang pinakamabuti para sa iyo. Huwag kang matatakot na isuko mo ang iyong mga personal plans sa Diyos. At iniisip mo, baka mamaya, palpak yung plano ng Diyos sa akin. Anong palpak? Baka mamaya, hindi maganda, hindi ko magustuhan yung plano niya. Doon ako, sigurado ako sa plano ko, maganda to. Hindi, huwag kang mag-isip ng ganyan. Sino bang mas matalino, ikaw o ang Diyos? Sino ba nagtataglay ng infinite mind, ikaw o ang Diyos? Sino ba nakakaalam ng future, ikaw o ang Diyos? Lahat ang Diyos. Kaya, pagtiwalaan mo siya ng buong puso. At kung magtitiwala ka sa Diyos ng buong puso, ito ang aking konklusyon. If you trust God with all your heart about your future, bibigyan ka ng Diyos ng malusog na pangangatawan. Kasi pag ikaw ay humahawak ng sarili mong kapalaran, kung ang daming intindihin mo dyan, dami mong iniisip dyan. At sa dami ng iniisip mo, pwede kapatid na magkasakit ka. Pwede kapatid na lumabas sa mga arthritis na yan, lumabas ang iba't ibang uri ng karamdaman, na high blood ka pa, dahil ikaw ang may hawak ng iyong future, para bagang ikaw ay pinalitan mo ang Diyos sa tungkulin niya na humawak ng future mo. Parang ikaw na ang Diyos. Mabigat yun. Hindi mo kayang dalhin ang responsibility ng Diyos. Tao ka lang. Kaya tiyak magkakasakit ka lang. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, tinigyawat ka pa sa ilong, at dahil sa kaiisip pa paano mo malulutas itong mga problemang napasukan mo. Dahil iniisip mo, maganda, magaling, maganda yung offer sa'yo, scam pala. Di ba? Na-scam ka tuloy dahil nagtiwala ka sa sarili mo. O, nagkasakit-sakit ka. Pero kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos ng buong puso, God will give you a healthy body. Proverbs chapter 3, verse 8. This will make you healthy. Amen? So kung magtitiwala ka sa Diyos ng buong puso, gagawin niyang malusog ang iyong pangangatawan. Bakit? Hindi ka na mag-iisip pa eh. Dumadaan ka sa problema, Lord, problema mo yan. Hindi ko problema yan. Kaya makakatulog ka ng mahimbing. Amen? Kasi pinagkatiwala ko na sa iyo eh. Ang buhay ko. Kaya hindi ka na mag-iisip paano lulutusin. Kasi bakit? Ang may problema, ang Diyos. Pag binigay mo sa Diyos ang problema, tiyak, solve yun. Dahil alam ng Diyos kung paano lulutasin ang lahat. He is omnisapiens. Remember this, God is omnisapiens. Ano yung sabihin ng omnisapiens? Omni means all. All wisdom. Amen? God is all-wise. Napakatalino ng Diyos. Kaya niyang solusyonan ang anumang mahigpit at mabigat na problema. Kung kilala mo ang Diyos. Yung iba, kaya ka nagkakaganyan, ay sapagkat dinadala mo ang problemang dapat ang Diyos ang magdala. Dahil umaasa ka sa sarili mong galing, sa sarili mong talino, sa sarili mong kakayahan, may pinag-aralan ka, at iniisip mo na ikaw ay maabilidad, kaya ikaw ang nagdadala ng sarili mong problema. Kaya tuloy, marami natitigok. Ibig sabihin, marami ang namamatay. Nakalibing na. Buti buhay ka pa. Amen? Pero kung magtitiwala ka sa Diyos ng buong puso, bibigyan ka ng malusog na pangangatawan. Ilalayo ka ng Diyos sa sakit at karamdaman at papahabain niya ang buhay mo dito sa mundo. Kaya sabi mo sa katabi mo, kamayan mo siya, kapatid, magtiwala na tayo sa Panginoong Diyos ng buong puso upang humaba ang buhay mo. Sabihin mo. At kung nakita mo, namumutla na yan, kaya namumutla-mutla ka na eh. Dinadala mo ang problema mo sa sarili mong kakayanan. Ibigay mo sa Diyos! Sigawan mo ang katabi mo, sabi, ibigay mo sa Diyos ang problema mo. Amen? Yung hindi makapagsalita dyan, mukhang hirap na talaga sa dinadala nila. At ikalawa, if you will trust God with all your heart about your future, God will make you strong
physically and spiritually. Proverbs chapter 3, verse 8, this will make you healthy and you will feel strong. Amen? Makakadama ka ng kalakasan. Abay, nagtitiwala ka sa Diyos eh. Hindi ka nagdadala ng sarili mong problema. Ay, iniisip ng tao, kaya niyang isolve ang problema niya, kaya siya nag-iisip, paano kaya lulutasin ko lahat ng mga problema kong ito? Paano? Eh, di lumuhod ka, sabi mo, Lord, sa iyo na itong problemang ito, bahala ka na po. Ipinagkatiwala mo na sa Diyos. Katulad ng problema ni Hannah sa Bible. Wala siyang anak. Inaapi siya ng kanyang katunggali sa pag-ibig na si Penina. Dahil si Penina, yung asawa ng kanyang asawa, ikalawang asawa, ay maraming anak doon. Sa kanya, wala. So, bigat na bigat siya sa kanyang dinadalang problema. Pumunta siya sa tahanan ng Diyos. At doon ay lumuhod at umiyak, ibinigay niya lahat sa Diyos. Pinagkatiwala niya. At lumabas siyang magaang na ang puso niya. Bakit? Dahil natuto siyang ipagkatiwala sa Diyos ang lahat, pati ang kanyang kinabukasan, pati ang problemang kinakaharap niya. Wala na siya. Kaya umuwi siya, wala na lungkot sa mukha niya, masaya na ang puso niya. And then, dahil pinagkatiwala niya sa Diyos, binigyan siya ng anak, si Samuel. At si Samuel, inalay niya sa Diyos, binigay niya sa tahanan ng Diyos para doon mag-serve kay Lord. Binigyan pa siya ng additional 5 children. Ano nangyari? Kasi pinagkatiwala niya ang buhay niya, pati problema niya sa Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, kaya nagkakaganyan ka. Dinadala mo ang problemang dapat ang Diyos ang magdala. Amen? Kaya may tao na bata pa lang, mukhang matanda na. Talagang tatanda ka talaga dahil ang dinadala mo ba naman yung problema na dapat ang Diyos ang magdala eh. Kinakaya mo, inisip mo, kaya ko to. Wala, bibigay ka. Pero kung magtiwala ka sa Diyos, lalakas ka. Anong sabi ng Bible? Isaiah 40:31, and they that trust upon the Lord shall renew their strength. Amen? They shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. They shall walk and not faint, and they shall run and not weary. So makita ko ninyo, lalakas ka talaga. Hindi lang physically, but spiritually. Amen. At ikatlo, kapatid, if you trust God with all your heart, sabi ng Proverbs 3 verse 9, tuloy-tuloy po yan, no? Honor the Lord by giving Him your money and the first part of all your crops. Anong relationship nitong Proverbs 3:9 doon sa Proverbs 3:5? Pag binasa mo, continue siya. Trust in the Lord with all your heart. At pagsabi, honor the Lord. So, ibig sabihin, kung nagtitiwala ka sa Diyos, ipinagkakatiwala mo din ang pera mo sa Panginoon. At ikaw ay magiging isang mabuting katiwala ng Diyos about money. You will be faithful in giving your tithes and offerings to God. Kaya may mga taong hindi makapagbigay ng kaloob sa Diyos. Kulang sila ng pagtitiwala. Hindi sila nagtitiwala sa Diyos eh. Iniisip nila, pag nagbigay ako, nawalan ako. Para bagang hindi kayang pagpalain ka ng Diyos. No. It is a part. Kaya, ang tunay na good steward of money ay yung taong nagtitiwala sa Panginoon. At isa po, sinuturo ito from Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang Proverbs chapter 3 verse 9, ang tinuturo po dyan, kapatid, ay ganito. Kung hindi mo magawang maipagkatiwala sa Diyos ang pera mo, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Kanya ng buong puso. You do not trust God with all your heart. Kasi, kahit pera, hindi mo maibigay para sa Panginoon. Hindi mo siya ma-honor, maigalang sa iyong pagbibigay. Yun po yun. Kaya pagka nagka-problema ka sa giving mo kay Lord, malaki ang problema mo sa faith mo kay Lord. May problema ka sa faith.
At iniisip mo malakas ang faith mo kay Lord. No, mahina. Kasi yung testing dito sa Proverbs 3 verse 9 na sinulat ni Haring Solomon is about honoring God with your money. You cannot do it unless you trust God with all your heart. Yun yung tinuturo dun eh. You cannot do it. At paano ka pagpapalain ng Diyos? Sa Jeremiah 17, pag binasa niya po yun, ang nagtitiwala sa Panginoon ay maitutulad sa isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan at ang mga ugat nito ay nakalubog sa tubig. At kung dumating man ang tagtuyot, hindi siya natatakot sapagkat nananatili siyang sariwa. At kung dumating man ang tag-init, hindi siya natatakot sapagkat walang eepektong init sa kanya dahil siya'y nagtitiwala sa Diyos. Kita ninyo, kapatid? Kaya yun nagtitiwala sa Panginoon. Hindi niya isinasantabi yung kanyang pagbibigay para sa Panginoon. Kaya pagka may problema ka sa giving, hindi mo lahat maibigay, ang tithes mo dapat, kumikita ka ng 1,000, magkano ang tithes mo dapat? 100. Ang tinatithes mo, 10 piso. Hindi mo maibigay 100. Bakit? Kulang ka ng trust kay Lord. Kaya hindi ka maitutulad sa punong kahoy. Pag dumaan sa maraming pagsubok sa buhay, bumabagsak agad. Natutuyo agad. Pagka nagkaroon ng drought, talagang drought talaga sa buhay mo. Kasi kulang ng trust kay Lord. Okay? At number 4, if you will trust God with all your heart about your future life is what? Secured. Ang buhay mo ay parang nakasandal. Saan? Sa bangko. Nakasandal sa bangko. Ibig sabihin, secured ang buhay mo. Anong sabi ng Proverbs 3 verse 9? See, then you will have more grain and grapes than you will ever need. Wow! Pag nagtiwala ka sa Diyos, secured ang future mo. There will be an overflowing of blessing for you pag nagtiwala ka sa Diyos. At ang linaw ng Jeremias 17, bago mag-verse 9, bago sinabi, kasi yung Jeremias 17, tumutukoy sa pagtitiwala sa Diyos. Basahin ko po sa inyo. Jeremias 17, talatang 7 hanggang 8. Blessed ang taong nagtitiwala at umaasa sa akin, sabi ng Panginoon. Para siyang punong kahoy sa tabi ng ilog, nakalubog sa tubig ang mga ugat niya. Di ito matatakot dumating man ang tag-init. Mananatiling sariwa ang kanyang mga dahon at sa panahon ng tagtuyot, di rin ito mag-aalala. Lagi pa rin itong mamumunga. Yun ang Diyos nagsasabi, ang nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga, secured ang buhay ng isang taong nagtitiwala sa Diyos. Gusto mo maging secured ang buhay mo? Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag kang magtitiwala sa sarili mong karunungan. Alam niyo po, yung nagtitiwala sa sariling karunungan, ang tawag dyan ay Greek mindset. Kasi ang mga Greeks people na ito, para sa kanila, knowledge is power. At kailangang magtiwala sa sariling kakayahan. Yun po ang mindset ng mga Greeks. Pero ang biblical mindset, hindi ka dapat magtiwala sa sarili mong karunungan at sa sarili mong kakayahan. Ang biblical mindset ay magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Naintindihan niyo po, kapatid? Kaya, ang church ay nahahati sa dalawang mindset. Merong Greek mindset at merong biblical mindset. Saan ka doon? Ang Greek mindset, knowledge is power to them. Pero ang biblical mindset, faith in God is power. Yung faith nila sa Diyos, yun ang makapangyarihan. Pero sa mga Greeks, sa kanila, knowledge is power. Pero sa mga taong may biblical mindset,
Faith is power. Because faith is trusting God with all our heart. Amen? Mga kapatid, so napakaalaga yan. May natutunan ka ba? Kaya sabi mo sa katabi mong kapatid, huwag ka na magmatigas. Isuko mo na lahat ng plano mo. Ibigay mo sa Diyos lahat ng plano mo. Because He lives. Sabi mo sa katabi mo, because He lives, you can face the future. Why? Because God holds your future. Kaya magtiwala ka sa Panginoon. Palangpakan natin si God at tumayo tayong lahat, mga kapatid. Because He lives, I can face tomorrow. Taas natin ang ating mga kamay, awitin natin with faith, Because He lives, with sincerity in our hearts. all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because Mga He babae lang lives. ang aawit. Okay? Listen, mga lalaki. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He Mga kalalakihan lang ang aawit because He lives. I can face tomorrow. Because He lives, All fear is gone. Because I know the future, and life is worth the living just because He lives. One more time. Lahat tayo. Because He lives, I can I face. can face tomorrow. Kaya huwag kang matatakot. You can face tomorrow. Because He Because our God lives forever. all fear is gone. Kaya wala kang dapat katatakutan. Because I know Hawak niya ang buhay mo. He holds Hawak niya ang kinabukasan mo. and life is worth the living just because He At ang aawit lang ay ang Persian worship team. Tayong lahat ay kumikita. Taas natin ang ating mga kamay. Habang inaawit ang awiting yan, magkaroon ka ng personal prayer mo kay Lord. At sa prayer mo, ito ang content. Lord, from now on, tinatanggal ko po ang karapatan kong hawakan ang aking kinabukasan. At ibinibigay ko sa iyo ang aking future. Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko ng buong puso ang aking buhay sa iyo. Sabihin mo kay Lord yun. because He lives. Sabihin mo, Lord, sawang-sawa na ako sa pagmamaneho ng buhay ko. Ang tagal kong nagdadrive ng buhay ko. Ako yung nagmamaneho. Ako nagiging manibela. Because I know Ngayon, Lord, binibigay ko sa iyo ang pagpapatakbo ng aking buhay. life is worth the living. Pati pagdadala ko ng mga problema. Lord, ako nagdadala ng mga ito na hindi ko nagagawang ibigay sa iyo ang mga problema. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Yes, taas natin, continue ang ating mga kamay. Panginoon, minsan pa,
silidan mo ng pananampalataya ang aming puso. Help us, O God, that our faith shall arise, Lord, upang paglabas namin sa bulwagang ito. Iba na ang aming mindset. From the Greek mindset na nagtitiwala sa sariling kakayahan, talino, lakas, galing, at mapunta sa iyo ang pagtitiwala. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms are a fortress for the weak. Let fate arise. Let fate arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. Yes. You are my refuge. You lift your hands to trust again. As I pour out my You lift your hands to believe again, to trust again. You are faithful, God, forever. Lift up our hands. I lift my hands to believe again. You are my refuge. Believe again. Trust again. As I pour out Make my your God your heart, refuge. these things I remember. You are faithful, God, forever. God, forever. I lift my hands to trust again. To trust again. To trust again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, Worship God. Sing from your heart. I remember. You are One more time. I lift my hands to trust again. Hallelujah. I lift my hands to trust again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. For the last time, I lift my hands to trust again. To trust again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, You forever. are faithful, God, forever. Mga babae lang, I lift my hands to trust again. Hands to trust again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember.
mga kalalakihan naman, I lift my hands to trust again. I lift my hands to trust again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Yes, Abba Father, we thank you sa iyong mensahe sa amin that we need to trust you with all our heart and lean not to our own understanding. That we need to acknowledge you, O God, all the days of our lives. Lord, sa mga salita po ninyong napakinggan namin, kung saan, Lord, binreakdown sa amin ang iba't ibang magagandang qualities po ninyo na kaya kailangan kami magtiwala sa iyo because you are a sovereign God. Because you are a good God. And also, Lord, kaya kami dapat magtiwala sa iyo. Not only you are a good God, but also you are our wise, you are our God who knows the future, who knows our present, and who knows our past. You are our God who is not a liar. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga napakaganda niyong katangiang ito na napakalaga upang kami mag-depend sa iyo completely and not to our own selves, Panginoon, because there is nothing good, there is nothing trustworthy in us, Lord, sapagkat meron kaming pusong sinungaling, meron kaming pusong madaya, and our mind is limited. That's why you teach us, Lord, na hindi kami dapat magtiwala sa sarili namin, kundi sa aming Panginoong Diyos lamang na buhay. Salamat po. Nawa ay matanim ito ng malalim sa puso ng lahat ng nakinig sa iyong mga salita, na kahit sila ay nasa kanya-kanyang tahanan mamaya, maalala pa rin nila yung message na napakinggang ito, na nawa ito po, O Diyos, ay maging isang fireworks sa heart ng bawat isa. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen at Amen. Palakpakan natin si Lord.